Naku po, ayon sa pagsusuri, lumabaso sa pagsusuri, Sara Sayad Lustay Duterte, wala sa tamang pag-iisip. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto, kalalabas pa lang na mainit na balita. Hindi po ito fake news. Ibabahagi ko po sa inyo ang batayan at kung sino ang nagsuri. Ibig sabihin, itong si Sara Sayad Lustay Duterte disqualified, hindi pwedeng maging pangulo dahil ayon dito ho sa lumabas na pagsusuri ay wala daw sa tamang pag-iisip. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo. Please subscribe my YouTube channel. Disclaimer lang ho, hindi po ako ang may sabi na si Sara Sayad Lustay ay wala sa tamang pag-iisip. Ibinabahagi ko lamang po sa inyo itong lumabas na mainit na balita. Kaya kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan nyo po akong panoorin, pakinggan hanggang dulo ang vlog na ito, at nasa ganon lubos po nating maunawaan. Bago ko ibigay po sa inyo itong matinding usapin na ito, gusto ko munang kunin ng inyong panig. Kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, DDS, ano po ang reaksyon nyo dito sa lumabas na balita na ito, na ayon sa pagsusuri na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay wala sa tamang pag-iisip? Karapatan nyo hong magbigay ng anumang public opinion. DDS, karapatan nyo din ipagtanggol itong inyong amo na si Sara Sayad Lustay Duterte. Kaya wag niyong tigilang kaiiyak, pagtanggol nyo. Shout out po sa lahat dito mga kaibigan, at ibabahagi ko po sa inyo. Panoorin nyo ito, wag nyong kaligtaan panoorin. Bago siya suriin ay na-interview pa siya, mga kaibigan. Pagkatapos po niyan ay may lumabas na balita na ito ay wala sa tamang pag-iisip. Tingnan nyo po yung interview sa kanya muna, at sa bandang gitna ng video na ito, nitong vlog na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang katibayan kung sino nagsuri, kung bakit nasabi na lumabas sa pagsusuri ay wala sa tamang pag-iisip o wala sa katinuan itong si Sara Sayad Lustay Duterte. Ito po muna ang pakinggan natin and connection dito po sa ating tinatalakan. Isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Diba? Kapal ng mukha, diba? Isa pa yan, no? Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Mapaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa salain mo. Wala man eh, sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. Yung asawa ko sa salin, so, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni VP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun nga, isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Oo, kasi hindi mo man pwede ilagay pa yun kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na nag-aakusa pa. diba? Kapal lang mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya ng mga ano niya, mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko, sabi ko, ito ang kapal na mukha, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya ipaano eh. Paano?
Gano'n natin sa patanggal siya dyan kasi hindi, kalimutan ko yung term. I'm so sorry, nakalimutan ko yung term. Patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict. Sorry. Mas ganyan po ang may sayad, hindi makapagdiretso magsalita. Kaya ito, ang iniintay po na lahat, yan po ay interview ni Sara Sayad Lustay na nakalipas bago po lumabas ang balita na ito na siya ay may sayad talaga, mga kaibigan. Ito, at ipa-plus ko sa screen. Saan bali? O ito, handa na po ba kayo? Ipapakilala ko po kung sino sa inyo, kung sino ang nagsuri dahil si Sara Duterte ay ayon sa balita na ito ay wala sa tamang pag-iisip. Nandyan ho sa screen, naka-flash, buhat sa Abante News. Marami na rin pong nag-post nito na malalaking stream media. Babasahin ko ang nilalaman. Wala umano sa tamang pag-iisip si Vice President Sara Duterte, kaya unfit ito para maging Pangulo ng bansa ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Babasahin ko po yung nasa baba. Trillanes kay BP Sara, krong-krong ka, di kapit maging Pangulo. Ano talaga, why this term diyan? Krong-krong, alam natin, when we see somebody, limit depresya ako. Hindi ko i-rest ito, nabigyan ko to ng powers presidency, iba to. Aba, medyo magulo nga. Mga kaibigan, papakita ko rin dito. Nandyan ho. At naka-flash sa screen. Disclaimer lang po. DDS, mga mahal kong taga-subaybay. Kung nasabi po natin na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay wala sa tamang pag-iisip, disqualified, hindi pwedeng maging Pangulo ng bansa, na lumabas sa pagsusuri ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Kaibigan, DDS, naniniwala po ba kayo na talagang itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay wala sa tamang pag-iisip? Karapatan nyo hong magbigay ng anumang public opinion. Nako, nirespeto ko ho itong lumabas sa pagsusuri ni dating Senador Antonio Trillanes. Karapatan mo ho yan. Hindi lang ho si dating Senador Antonio Trillanes ang nakakapansin dito kay Sara Sayad Lustay Duterte na wala sa tamang pag-iisip. Kahit saan po kayo umikot na malaking stream media, basahin nyo po ang mga public opinion komento ng taong bayan, pipera ang tagasunod ni Sara Sayad Lustay Duterte, na ang sinasabi nila si Sara Sayad ay talagang hindi pwedeng maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas dahil wala ho sa tamang pag-iisip. Napakadami ho na nagbibigay ng public opinion. Ang tanong, ay hindi naman talaga magiging Pangulo ho ito dahil ang buwan na lang ho ito ho ay may kinakaharap na impeachment, doon pa lang ho ay laglag na ito. Hindi na ito aabot ho ng taong 2028, mga kaibigan. May mga kaso na plunder. Paano pa ito magiging Pangulo? Hindi na ito aabot ng taong 2028. Muli mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dahil nagbatay po tayo dito ho sa galawan ni sino ba to? Si Krong-Krong kung tawagin, Sara Sayad Lustay Duterte, na ayon naman kay dating Senador Antonio Trillanes sa mga galawan at pinapakita ni Sara Sayad ay isa talagang kulang sa pag-iisip, na sabi natin na disqualified dito sa pagiging Pangulo kapag tumakbo ng Pangulo dahil ho kulang sa pag-iisip. Hindi nga makakatakbo, hindi naaabot ng taong 2028 ito. Muli mga kaibigan,
isang share, isang like sa video na ito. Maraming salamat.